Everybody say, praise the Lord. Let us now start for our devotional. Let us all pray. Hallelujah. How great Lord. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Kahit naman muli sa inyong pagdala sa amin sa inyong sanktuaryo, sapagkat kabahagi na po namin ang inyong simbahan, ang inyong sanktuaryo. As David said, one thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Marami pong salamat dahil anuman ang aming mga katanungan sa mga pangyayari sa sanglibutang ito, ay kayo po ang may katotohanan na makapagbigay po sa amin ng kasagutan upang kami po ay manatili at magpakatibay dyan sa inyo, sapagkat lahat ay hinahayag niyo po ang katotohanan alang-alang po sa amin na makapaghanda at makapaggawa sa nararapat po naming gagawin ayon sa inyong instruction. So Lord Jesus, pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga anak sa umagang ito na nagsisikap na makapag-catch kahit naman ng devotional. Pagpalain niyo po lahat nandito sa inyong sanktuaryo. Pagpalain niyo po lahat na nasa kanilang mga tahanan na bumubukas kahit naman sa live stream. Pagpalain niyo po lahat ng inyong mga anak sa buong sanglibutan, saan man naroroon ang bawat isa. Patuloy po kayo sa pag-ingat sa bawat anak po ninyo na huwag mahulog mula sa inyong mga kamay. Patuloy niyo pong pagtibayin ang bawat isa upang anuman ang mga kilos ng kaaway ay sinuman ay hindi matitinag, bagkos ang bawat isa ay laging nasa matibay na pundasyon na walang iba ang inyong mga banal na salita. Thank you for all these things. Surround us with your angels. Cover us with your precious blood, so that no evil can harm us nor can disturb us. Kayo po nagsabi, naman hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. All right. Buksan po natin ang banal na salita ng ating buhay na Diyos. Pakibasa po sa Psalms chapter 2, 1 hanggang 3. Pakibasa, Sister Joy. Praise the Lord. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Ayan. Can you imagine that? Na yun ang kanilang gustong mangyari. That's why sinabi dito, why do the heathen rage? And the people imagine a vain thing? Anong rage? Yung matatawag nating violent, uncontrollable, talagang galit na hindi mo malalaman na ayaw silang magpa-control. Bakit imagine vain thing? Kasi ang gusto nila, ito sa verse 3, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Ayaw nilang magpa-control sa Diyos. Ayaw nilang mag-submit sa Diyos. Anumang matatawag po natin na tali para connected ka sa Diyos, pinuputol nila. Kaya ang ginagawa nila, ayon sa verse 2, the kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord. Imagine that. Ang pagtitipon nila, mga hari, mga rulers, mga malalaking bansa, anong klaseng pagtitipon nila?
Anong klaseng mga payo nila? It is against the Lord. Laban sa Panginoon, laban sa kanyang kautusan, laban sa kanyang kalooban, laban sa kanyang katuwiran, laban sa kanyang kabanalan, laban sa kanyang pagka-Diyos. Yun ang pagtitipon ngayon ng mga hari, yan ngayon ang council ng mga rulers of this world. They are against the Lord and against His anointed. Wala namang ibang anointed ang ating Panginoong Hesukristo. So, ito na ngayon ang takbo ng mundo. Unti-unti na nila kinukuha ang tali ng Diyos sa buhay nila. Ayaw na nila ng Panginoon, ayaw na nila ng Bible. Gusto nila yung si Lucifer na ang kanilang ipakilala sa mundong ito na siya na yung pinaka sinasamba ng tao sa sanglibutang ito. Kaya therefore, sa buhay natin, wag na wag tayong manghihina, no, sa ating spirituality. Kasi palakas na ng palakas ang kilos ng mundo ngayon against our Lord Jesus Christ. Palakas na ng palakas ngayon ang kilos ng mundo against our Savior. Kaya mapapansin ninyo ngayon, tingnan mo yung ating samba. Kinukunan na tayo ng pag-awit. Nililimit na yung mga tao na makapasok sa simbahan. For them who impose it, they think it is for the benefit of the people so that they might not be inflicted with such kind of a virus that they could say, yung sinasabi nilang COVID-19. But when in fact, these all are the ways of our enemy. This has been planned already for a long time. Plano na ito. This is already, kaya nga tinatawag nilang hindi daw ito pandemic, plandemic. See? So, this is against the Lord. Bakit? This is the so-called supporting the agenda of the Antichrist. And this is how they limit the movement of the servants of God or the children of God. But huwag tayong matakot. Let us not be afraid. God knows how to deliver us. God knows how to save us in an appropriate time. Kaya ang gusto lang ng Diyos sa atin, always prepared. Always ready. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord! Tingnan mo yung gawa ngayon ng mundo. Ang dami ngayong nagkalat ngayon sa mundo na nagkokontrol ng isip ng mga kabataan, nagkokontrol ng isip ng mga adults. Ano? Ano ang pinapakalat ngayon ng masamang espiritu? Parang mga tao wala ng time sa Panginoon. Parang mga tao wala na silang pananampalataya sa Panginoon. Ito yung katulad itong sa computer. Sa mga kabataan, kasali na rin yung ibang mga adults, games. Nalulung sila sa games. Anong klaseng games? Patayan, hating one another, killing one another. So, minumold ni Satanas ang utak ng mga tao ngayon to kill each other as much as possible. Killing each other without the Lord. Killing each other without God in their lives. Yung bang magpapatayan kayo habang wala ang Panginoon sa inyo kasi dito kayo lahat babagsak kasama ko. Ganon ang matindi. Ano pa? Ang malakas ngayon yung pornography. Yung social media. Napakaraming naluloko dyan. No? Mga babae man, mga lalaki man. Burning with lust. So, ginawa yan ng masamang espiritu para ang mga tao gagawa ng mga karumal-dumal sa mata ng ating Panginoong Diyos. Lustful. Kaya nga yung tatlong bagay na yan.
lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan yung, ano yung pride of life? Pag sinabing pride of life, that is the spirit of Lucifer. Ayaw magpasubmit sa totoong Diyos. Gusto siya ang masunod. Yan man ang ano ngayon ng mundo ngayon, ang palakad ngayon ng masamang espiritu. Na kung maaari ang Bible baguhin, kung maaari ang Bible paniwala sa mga tao, that is just a myth, that is just a so-called patawag nating fairy tale. Ganun lang. There is no divine matawag nating walang divine inspiration. Yun ang gusto nila. Para yung Bible wala nang silbi sa buhay ng tao. Saan pinapakalat ngayon ng masamang espiritu? Ang kanyang doctrine sa mga eskwelahan. Tingnan mo yung Amerika. Binabawal na nga doon, dumating ang panahon na binawal ay mag-pray ang mga estudyante. Tapos dahil multi-religions ang nandyan mga estudyante, para pantay-pantay, wala ng religious practices. Prayer, wala na yan. Para hindi ganun na, unti-unti ng inaano. At ang pinablow up ngayon ng masamang espiritu, yung image ni Lucifer. Yung nakaupo na kambing ang muka. Yun na ang ngayon, ang binoblow up ngayon. So, therefore, even the kings, even the rulers of the world are counseling each other, gathering each other against the Lord, against His anointed. Sabi nila, putulin natin yung bands na yan. Putulin natin yung cords na yan from us. Di ba? Maliwanag. Huwag tayong magpatali. Huwag tayong maniwala. Huwag tayong mag-observe sa anumang sinasabi dyan sa Panginoon. Maliwanag man yan. Let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Ayaw nila. Ayaw nila ng Panginoon. Bakit? Ang gusto nila yung introduce ni Satanas, yung pleasures of this world. Kasi pag pleasures of this world at ilagay mo yung Word of God, pipigilan no? That's why they are now starting hating God, and they are now starting embracing the doctrine of the devil. Kasi free lahat ang pleasures of this world. Kaya tayo, sa ating part, maghanda tayo. Habang nandito na ang system of the devil sa sanglibutang ito, openly they worship Lucifer. Openly they are exalting Lucifer. Openly they blaspheme God. Openly they show to the people of the world. Sometimes they march in the streets to show the image of the devil. Yun ang sinasamba nila. Open na masyado ito. Kaya sa atin, mag-ingat. Baka kami ma-deceive. No? Ano ang dapat nating gawin? Basa. Ephesians 5:11. Praise the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Yan. Dapat wala kang fellowship with the unfruitful work of darkness. Rather, reprove them. Meaning to say, tulad niyan, karamihan ngayon ang ginagamit ng dyablo, yung Hollywood. Bakit Hollywood? Nandyan yung mga artista, mga performers na kinaliligayahan ng maraming mga tao ngayon. Hindi nila alam, ini-inject na ni Satanas sa isip nila, sa utak nila, ang mga karumaldumal sa mata ng Diyos na gagawin ito with pleasure. So, tinatanim ng masamang espiritu ngayon, doing what is sinful in the eyes of God without guilt, but it is pleasurable. Satan making the sin which is detestable in the eyes of God, he would like to make it what?
pleasurable, acceptable. Para yung mga tao na gagawa nito, gusto nila, alisin na nila ang Diyos. Wag na natin yung paniwalaan ang Diyos. Yan pala yung nagpipigil sa atin sa enjoyment natin, sa pleasures natin sa sanglibutang ito. Enjoy life while we are still here on earth. Imbis na be holy, be righteous, be faithful to the Creator in order to be ready for the kingdom of God. Ang kay Satanas naman na version, enjoy life, grab the opportunity for the pleasures of the world. You are God, Diyos ka. Ikaw ang masunod. Kaya tingnan mo ang mga batas ngayon sa iba't ibang bansa. Kung ano yung gusto ng tao na immoral, suportahan. Yan yung doktrina ni Satanas. Lahat ng mga lumalaban sa kautusan ng Diyos, sige, suportahan natin ito. So, ibig sabihin yan, the kings itself. Kings represents government. The kings, the governments are gathering together. The rulers. Sino ba yung mga rulers na yan? These are the people who control the economy of the world. They are against the Lord. Ito na ngayon ang pangyayari ngayon sa sanglibutang ito. Kaya, have no fellowship with them. Lagi nating isipin, we are not children of darkness, but we are children of light. Basahin natin. 1 Thessalonians 5 hanggang 9. Sige po. Nawala. 1 Thessalonians chapter 5 to 9. Praise the Lord. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, and putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Yan ang isipin natin lagi. No? Wag na wag tayong makipagsalamuha sa children of darkness. How? By conforming to this world. No? Wag talaga. Ye are the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet and the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Meaning to say, we have to maintain the life which is acceptable in the eyes of God. We have to maintain the life which is pleasing in accordance to His holiness and to His righteousness. I-maintain natin yan. Samantalang ang sanglibutang ito, patungo na ito sa matatawag nating total reign of Satan. No? Ano na ito? Patungo na ito sa paghahari ng masamang espiritu sa sanglibutang ito. Kaya maghanda po tayo lagi. This is the battle. God and the devil. The question is, saan ka na side? Kay Satanas, who are now deceiving the people of the world not to believe the real God and not to live in His righteousness and His holiness. Gusto ni Satanas na huwag na kayong magpatali, huwag na kayong magpasakop dyan sa Panginoon. Tingnan mo yan. Their counsel, they gathered together against the Lord. Kaya therefore, sa buhay natin, always remember, we are not of the dark,
but we are of the light. Be sober, put always the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, loins truth, shoes for the preparation for the gospel of peace, shield of faith, and even the sword of the Spirit, which is the word of God. Kaya nandyan na ang pagkilos ng masamang espiritu. Actually, we are not fighting against flesh and blood, but against principalities of rulers of darkness in high places. Yan yung si Satanas. Siya yung nagdideceive sa mga hari, siya yung nagdideceive sa mga rulers, and he promised to them what? Power. He promised to them wealth. He promised to them fame. Yan ang habol ng mga hari na yan, yung mga rulers na yan. Kaya sold out sila sa kapangyarihan ng masamang espiritu. And they are not, they don't know. Hindi nila alam. They are going to hell. Hindi nila alam, patungo sila sa impyerno. Hindi nila alam. They are fighting against the Creator. Ang akala lang nila, ito ang okay. May pera tayo dito. Meron tayong kayamanan dito. Meron tayong kasikatan dito. Ay, yun man ang ano ni Satanas, ino-offer niya sa mga tao. Pleasure. Kaya, therefore, they will be going against the Lord. Kasi kung titingnan mo ang Panginoon, talagang He is against them. Against talaga siya. Kaya matindi. Fight ito sa spiritual warfare. Kaya let us be strong always in the Lord nowadays. No? Lagi tayo magpakalakas sa Panginoon. No? Basahin natin yung Ephesians 6:10 hanggang 12. Praise the Lord. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Tingnan mo yan. Sinasakyan lang ng masamang espiritu ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Sinasakyan lang ng masamang espiritu ang mga tao na hindi nananalig sa Diyos. Dinideceive ng masamang espiritu. Kaya the people just, ang alam lang nila, it is just a matter of wealth, it is a matter of pleasure, it is a matter of fame, kung ano-ano pa yung nandito, pleasure sa sanglibutang ito. They don't know. They are already led by Satan. Nililid na pala sila ng masamang espiritu to fight against the Lord, to fight against His anointed. Kaya tayo po ay napagmasid tayo. Kaya be strong in the Lord always. No? Magpaka-strong tayo. This is not the fight against flesh and blood. This is the fight against Satan. Kung ano yung battle doon sa langit, ganun din ang battle dito sa sanglibutang ito. Ano? Agawan ng trono. Agawan ng kapangyarihan. Agawan ng kayamanan. Kaya, therefore, yan ngayon ang ano. So, ang mga tao ngayon, ini-impluwensya ni Satanas to fight against the Lord, to fight against His anointed. Ang mga tao ngayon, gumagawa ng paraan ang masamang espiritu to detach yourself from the Lord. Mag-detach na kayo dyan sa sarili nyo sa Panginoon. Dito na kayo kay Lucifer. Dito na kayo sa totoong mabait, totoong concern sa buhay nyo. Kasi pinapasaya kayo dito. Binibigay niya dito ang gusto ninyo. Yung Panginoon, swapang yan. Masama yan kasi pinipigilan yung kaligayahan ninyo. So, detach yourself from them. Kaya ito na ang pangyayari ngayon sa sanglibutang ito. Look at the people of the world today. Matitigas ang ulo, ayaw mapaniwala sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. They always seek for pleasures. They always seek for money. They are always seeking for fame. Yun ang gusto ng mga tao. Kaya, therefore, mapalad tayo na maghanda tayo. Kasi alam nyo,
The same lang yan, panahon ni Noah. Nung ang mga tao ay continuous yung kanilang kasamaan, binaha sila lahat ng Diyos. Ito naman, hayagan na ang tao lumalaban sa Panginoon. Hayagan na ang mga hari, ang mga rulers dito sa sanglibutang ito to fight against the Lord. Hayagan na. No, wala nang tago-tago. Wala na silang tinatawag na delikadesa, kumbaga pa. No, masagasaan ang Bible, wala kaming paki. Yun. Ang dami ng mga nasagasaan ngayon sa statutes ng Diyos, wala silang paki. Wala kaming paki dyan. So, ibig sabihin yan, binubulag talaga sila ng demonyo. Binubulag talaga sila ng masamang espiritu. Kaya tama dyan sinabi, be not partaker of their works of darkness, but rather reprove them. Kailangan sawayin natin yan sa pamagitan ng banal na salita ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! So, paano natin ma-identify ang ating sarili in the eyes of God? The world is being identified. The kings and the rulers of this world are being identified that they are fighting against the Lord and His anointed. And they don't want na magpasakop sa cord, sa band ng ating Panginoon Diyos. Identified na. But we ourselves, how do we identify? Basahin natin. Colossians 2:13 hanggang 15. Praise the Lord. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing to it to His cross. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Praise the Lord. Yan. Ikaw. Sinabi dyan. Okay. Basahin ko sa Tagalog. No? Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan. That's how you identify yourself, ha? At mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog, gaya ng mga iba. Kundi tayo'y mga puyat at mga pigil, sapagkat ang mga tutulog at nangatutulog sa gabi, at ang naglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Okay, nabasa na pala ito kanina, sorry. Dito pala tayo sa Colossians chapter 2 verse 13. Okay, hanggang 15. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, we are already dead, no? Because of sin. At sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Imagine that, no? The forgiveness is being acquired, the absolute forgiveness. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naaayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Ano man yung mga nakasulat against us, to condemn us, to throw us into hell, ay ito na ipinako na ni Kristo sa cross. Ibig sabihin yan, by that forgiveness, this law against us will be no more power against us. No, wala na yung kapangyarihan. Bakit? It is God that justifieth. It is God that forgiveth. It is God that blotted out all our transgressions. So there will be no law against us that will put us into eternal punishment. Tingnan mo. 15. Pagkasamsam sa mga pamumunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyaan, na nagtatagumpay siya sa kanilang sa mga bagay na ito. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos,
let us be an overcomer, no, of this world against Satan, against the devil. Alam nyo, hindi lang ito pa ang gagawin ng masamang espiritu. Kukopyahin ni Satanas yung mga milagro na ginawa ng Diyos para lalo na ang mga tao maniniwala sa Kanya. So ang mga tao ngayon, porke may milagro, porke merong kababalaghan na nagagawa, hindi na nila tinitingnan. Who is he that performs? Sino yung nagpe-perform? Is he holy? Is he true God? Is he the one that sitteth in the throne in heaven? Or he is the one that fell from heaven to the earth? So, kung sino yung nagpapakita ng kakabalaghan, you have to identify him. Kaya, ang gagawin ngayon ng demonyo, para ang mga tao ngayon na nag-aalinlangan na sa Diyos dahil nilasing na ni Satanas ang tao sa mga pornography, nilasing na ni Satanas ang mga tao sa Hollywood, nilasing na ni Satanas ang mga tao sa mga casino, lahat ng mga immoralities, nilasing na niya. So ang mga tao wala ng Spirit of God. Pag wala ng Spirit of God sa mga tao, nandiyan na yung ungodliness, nandiyan na yung unholiness, magpapakita na ng gilas si Satanas para siya na ang sasambahin ng mga tao. Basahin natin yan. 2 Thessalonians chapter 2, 9 hanggang 12. Sige po. Praise the Lord. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be dumb, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Tingnan mo yan. If you do not receive the love of the truth by our Lord Jesus Christ so that you might be saved, then saan ka mahuhulog? Mahuhulog ka sa kamay ni Satanas. You do not want to receive the love of God. You do not want to believe the love of God. Saan ka mahuhulog? Doon ka mahuhulog sa kamay ni Satanas. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness. Ano ibig sabihin yan? Unrighteous na nga ang kanilang ini-introduce sa mga tao. Kaya pa nilang kumbinsihin ang mga tao to embrace it. Deceivableness of unrighteousness. Grabe ang deception ni Satanas. Karumal-dumal na nga sa paningin ng Diyos. Pero ang mga tao, i-embrace pa nila. They are being convinced to do so kahit unrighteous dahil sa mga deceivableness na pinapakita ng diablo. Una, ikikripol ni Satanas sa isip na merong Diyos. Ikikripol sa isip ng mga tao na si Kristo ay tao lang. Ikikripol sa isip ng mga tao na wag na kayong matakot gumawa ng kasalanan. You are paid already by the blood of Jesus Christ. Lahat ng mga paraan kung paano nila i-deceive ang mga tao, gagawin nila. Kanino ito mangyayari? Who will be the victims of this? Because they receive not the love of the truth. Yung mga hindi tumanggap sa pag-ibig ng katotohanan. Yung hindi tumanggap kay Kristo Jesus sa kanyang katuruan. Yun ang mabibiktima. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Ang mga tao ngayon, kahit anong kumbinsi mo sa katotohanan ng Diyos, doon sila maniniwala sa kasinungalingan. For what reason?
because they do not receive the love of the truth. That's why God will send them a strong delusion. You know what delusion is? Delusion that is like something that you cannot understand and you cannot control. And later, you will realize you are in the wrong path. Yung bang para kang hypnotize ba? Nya doon mo na lang malalaman afterwards na nandoon ka na pala sa hindi magandang kalagayan. Paano hindi mo tatanggapin yung pag-ibig ng Diyos na totoong pag-ibig, totoong kaligtasan? So saan ka mahuhulog? Mahuhulog ka talaga sa kamay ng masamang espiritu. That they all might be dumb who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Kaya yung mga tao, mahilig. Gusto nila yung pleasure of unrighteousness. Ibig sabihin yan, ayaw nila ng kabanalan, ayaw nila ng katuwiran, ayaw nila ng tama na landas. Gusto nila yung mga kalukuhan, kasarapan, bisyo, pleasures, fame, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yun yung gusto ng mga tao. Kaya ito yung mapaparusahan papunta sa impyerno. Ito yung mga taong mahuhulog sa kamay ng masamang espiritu. Because they themselves has pleasure in unrighteousness. Ito na, ngayon. Dami na ngayon. Homosexualism, dami na ngayon. Immoralities, dami na ngayon. Ungodliness, unrighteousness, worldliness, nandyan na lahat. So ang mga tao ngayon sa sanglibutang ito, pagdating ng panahon, akala nila, inaaruga sila ni Lucifer kasi yun na ang sasambahin ng mga tao. Not knowingly, they will receive the wrath of God in the judgment day. Siyempre, ayaw mo tumanggap sa katotohanan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Kukunin ka ng kaaway, kukunin ka ng masamang espiritu. Kaya, ngayon, ano ngayon ang ating status? Basa. Present status ngayon. Sige. 2 Thessalonians 2, 7 and 8. Praise the Lord. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Praise the Lord. Actually, sa totoo lang, the mystery of iniquity, that already worked. Bakit mystery? This is secret. Bakit mystery? They don't want the people realize and understand. But actually, it is already working. Only he who now letteth will let. Ibig sabihin yan, dahil nandito pa tayo, naniniwala, nanindigan sa Diyos, hindi pa siya makaka-full blast. Hanggang kukunin tayo, tsaka pa siya makakapurma. Until he be taken out of the way. Kukunin niya yung mga anak ng Diyos. And then shall the wicked be revealed. Diyan na marireveal yung wicked na yan. Kung baga pa, official na, i-reveal niya ang kanyang sarili. That he is the Lucifer. Na siya na ang magpapakilala. Siya ang Diyos, siya na ang Creator. Andiyan na yan, meron na yan. Actually, yung doctrine na yan that Lucifer is the Creator, nakasulat na yan. Lucifer is God, nakasulat na yan. Lucifer must be worshipped. Sabihin ko po sa inyo, nandyan na yan. Hindi pa lang gaano itong hayagan, pero nandyan na yan. Pag wala na tayo, dyan na nila i-reveal ang lahat openly. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. So, ibig sabihin yan, kahit alam na ni Lucifer, mapapahamak siya. But to the end, he will fight against God. No? Meron pa rin siyang hope na matatalo niya ang Diyos. Kaya si Lucifer, he will fight God until the end. Kahit alam niya ang katotohanan. And he will convince the people of the world to
to fight against God. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, manindigan tayo dyan kay Lord Jesus Christ. Kaya, anong sabi ni Lord Jesus sa kanyang mga anak? Ngayon at nung una pa, ito yung panghawakan natin. Basahin natin ang last verse, John 16:33. Praise the Lord. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Praise the Yan. Lord. Diyan lang tayo kay Kristo Jesus. Merong kapayapaan. Sa sanglibutang ito, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Wala kang kapayapaan dyan. Tribulation ang maangkin mo yan. Sugal, tribulation ang maangkin mo. Pleasures of this world, tribulation ang maangkin mo. Lahat ng anong i-offer ng sanglibutang ito, you have tribulation. And that tribulation will be great tribulation. Pero kung dyan ka kay Lord Jesus Christ, you have peace. And He said, be of good cheer, for I have overcome the world. Meaning to say, if God was able to win the fight against Lucifer in heaven, and He will be also going to win the fight here on earth. Kaya sinabi na yan ni Lord Jesus Christ, I have overcome the world. You want to win with Christ? Panindigan ka kay Kristo. You don't want to be in tribulation? Do not choose the world. Huwag mong piliin ang sanglibutang ito. The doctrine of the devil, the pleasures of sinful pleasures, and pleasure of unrighteousness, nandiyan na. Kaya tayo po ay maging sober, maging vigilant. Inugasan na tayo ni Kristo, pinatawad niya na tayo, huwag na tayong bumalik dyan. Ipatuloy natin ang buhay na handa sa anumang panahon. Kukunin tayo ni Lord Jesus Christ. Kaya, no wonder, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. This is now the present situation of the world. Ayaw na nila magpatali sa Panginoon. Gusto na nilang maging free from the law, from the commandments, from the statutes of God. Gusto nilang, yan pa ng mga tao ngayon. Sabihan mo ng, oy, mali yung ginagawa mo. Sabi ng Diyos, hintuan mo yan. Magalit yan sa iyo. They don't want God. They don't want the Word of God. They don't want the commandments of God. They want pleasure of unrighteousness. Kaya, maghanda tayo na hindi tayo maging partaker of their iniquities. So, prayerful, watchful, kings na, mga rulers na ngayon, ang sinasakyan ng masamang espiritu to fight against the Lord and His anointed. Maghanda tayo lagi, maging prayerful tayo, because this is now the fulfillment na malapit ng babalik si Kristo. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. All right, let us all pray. Magsidalangin po ang lahat. Hallelujah. How great thou art. Maraming salamat po, Ama ko sa langit, Panginoong Hesukristo. Hindi niyo po tinago sa amin ang katotohanan. Hindi niyo po ikinubli sa amin ang pangyayari ng mundo, ang plano ni Satanas. Kaya, kaya niyong i-declare ang end from the beginning. Kayang-kaya niyong i-declare ang ancient times. Kayang-kaya niyong i-declare ang things that are not yet done. Subalit, nare-reveal niyo na. Kaya marami pong salamat. This is for our own profit. This is for our own good, that we might escape from the devices of the devil. Kaya dalangin ko po sa inyo, patuloy niyo po kaming alalayan, patuloy niyo po kaming hawakan,
Patuloy niyo po kaming pangunahan. As David said, "The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I set the Lord before me." Kaya dalangin ko po sa inyo, manguna po kayo sa aming landas, manguna po kayo sa aming buhay, at lagi niyo po kaming palakasin, at lagi niyo po kaming samahan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kaya dalangin ko po sa inyo, patuloy niyo pong pagtibayin ang pananampalataya at pananalig ng inyong mga anak. Patuloy niyo pong bigyan ng kaliwanagan, bigyan ng linaw ang pag-iisip ng bawat anak ninyo. What is going on? Kung ano ang pangyayari ngayon sa sanglibutang ito. Tulungan niyo po upang ang sino man ay huwag ma-deceive, upang ang sino man ay huwag malinlang, kundi ang bawat isa makapagpanatili po dyan sa inyo. Come what may. Kaya Lord Jesus, yung may mga karamdaman, patuloy niyo po silang palakasin. Patuloy niyo po silang isustain. Patuloy niyo po silang hawakan ng mahigpit na maangkin nila ang katagumpayan. Faith is the victory that overcomes the world. Kahit naman sa buhay ni Sister Marisa Montañez, patuloy niyo po siyang bigyan ng tapang at strong faith para ma-overcome niya ang kanyang kalagayan ngayon, Panginoong Kristo. Ganon din po sa buhay ni Sister Vicky Gonzalez. Bigyan niyo po siya ng tatag at tibay sa pananampalataya para ma-overcome niya ang kanyang niraranas sa kanyang physical condition. Ganon din po, O Lord of God, sa buhay ni Sister Iliha Julian. Patuloy niyo po siyang pagtibayin, Panginoong Kristo, until the end, O Lord of God. Ano man ang inyong plano sa pagbabalik ninyo, ay kami masumpungan na susumusunod sa inyo. Ganon din po sa buhay ni Sister Baby Mandagyo. Ganon din po, O Lord of God, sa buhay ni Sister V. Mendoza, O Lord of God, kasama ng kanyang pamilya. Lahat ng mga nasa challenges, O Lord of God, na hinaharap, tulungan niyo po kaming lahat, Panginoong Kristo. Ano man ang pangyayari sa sanglibutang ito, tulungan niyo po kami to stay, O Lord of God, with you in faithfulness and even in faith and obedience. Kaya Lord Jesus, patuloy niyo pong i-comfort ang family ni Sister Helen Rodriguez, which mother, O Lord of God, passed away. Kayo po, O Lord, mag-comfort sa kanila sa inyong mga banal na salita so that their hope, O Lord of God, will be in you. Kaya dalangin ko po sa inyo lahat ng mga anak ninyo sa buong Davao congregation, sa lahat ng kongregasyon sa Mindanao, sa lahat ng kongregasyon sa Luzon, sa Visayas, lahat ng kongregasyon sa labas ng bansa, sa buong sanglibutan. Patuloy po kayo, Lord Jesus, magbigay ng kahandaan sa bawat isa, sapagkat ang sanglibutan ngayon ay talagang pahinog ng pahinog na. Kaya Lord Jesus, thank you for your mighty presence. Thank you for your warnings. Thank you, Lord, for your admonitions. You dismiss us now with your blessings. You preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. God bless. Praise the Lord.